Speaker Martin Romualdez mula doon sa bahay ni Zaldico. Pwede mo bang i-describe para lang malaman namin? Kasi talaga namang nagpupunta ka ron. Kahit papano, i-describe mo yung tatlong lugar. Paano? Based on my experience during that time, Your Honor, ang napagdeliveran ko is yung 42. Dito sa may 42 Forbes. Ang gate niya kulay green. Then yung bakod nung yung bakod niya is parang kinakapitan na ng mga damo na kumakapit sa semento. Then pagpasok namin doon sa loob, maraming puno ng kahoy, mangga, sari-saring puno nung nasa loob. Parang mayroon doong maliit na ubal. Doon kami nag-i-stay pa during time na ibinababa na namin yung mga luggages na yon. Then Walang sumasalubong sa inyo kahit sino. Dahil maring kilala mo na rin yung sa pagdi-deliver mo. Para lang malaman namin na kapanipaniwala talaga. may sumasalubong pero ang nakakakilala, Your Honor, is yung si Paul lang. Kasi siya lang yung may direct contact at siya rin ang nagpapa-open ng gate. Okay, so yun mga kapolitika ang testimonya na ating napanood at narinig kahapon dito sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol pa rin sa maanomalyang flood control. So napaka-importante nitong testimonya ni Guteza dahil mga matataas na opisyal yung sinasabi nila na names that cannot be mentioned. At maganda ito na napangalanan niya na, pero ang ginagawa ngayon ng mainstream media ay sinisira nila itong kredibilidad ni Orly Guteza. At ngayon ay pinatawag nga siya sa DOJ pero hindi siya sumipot mga kapolitika. So tama itong kanyang ginawa na huwag siyang magtiwala dito kay Remulla at yung sa ICI na tinatawag nila kasi sindikato rin po yan ng gobyerno. Mas maniniwala pa tayo siguro kung international experts yung kailang imbitahan dito dahil yun talaga ay walang kinikilingan. Lahat talaga ng involved ay mapapangalanan, pero ito ay sila-sila lang din yung nag-usap dyan sa loob. So paano tayo maniniwala sa kanilang mga pinagsasabi, di ba? At sabi niya pa nga na ayaw niya magkaroon ng witness protection program kasi gusto niya maging independent at hindi siya maaring maimpluwensyahan yung kanyang mga testimony kasi ang concern niya ay yung kinabukasan ng kanyang pamilya at ng kanyang mga anak. So hindi na ito about sa politika, about na ito sa mga pamilya ng mga susunod na henerasyon kung ganitong klaseng gobyerno ang magpapatuloy sa ating bansa. So yun ang gusto niyang pigilan kung kaya siya lumantad para sabihin sa publiko ano ba yung katotohanan at sino ba talaga yung mga malalaking tao na involved dito sa talamak na korupsyon sa ating bansa.